Okay, so yan mga idol, ito mahalagang pag-usapan ito lalo na yung mga kababayan natin na OFW, yung first time pa lang magiging OFW. Kasi merong isang video sa Bentolfo sa Bitag kung saan may isang kababayan natin na pupunta sana sa Poland tapos hindi siya nakaalis dahil lang sa excess baggage na pinadala ng agency papunta sa Poland. So nagsumbong nga siya kay Bentol po kasi parang pinabayaan siya nung kanyang agency dahil hindi siya nakaalis hanggang ngayon hindi pa rin siya makalis at pinauwi na lang siya sa kanyang probinsya. So ang nangyari kasi siyempre ang pagkaganyan agency yung bumibili ng ticket kaso nga lang sa ticket na binili sa kanya nakita doon na ang kanyang bagahe pala allowance is only 5 kilo. So syempre bilang isang OFW, paano mo naman pagkasyahin yung 5 kilo na binili sa'yo sa iyong ticket? Kaya mahalaga ito sa ating mga kababayan lalo na yung mga first time mag-abroad na make sure bago kayo mag-book or bago ibigay sa inyo ang inyong ticket ng inyong mga agency or kahit kayo, tingnan nyo muna kung ilang kilo allowance yung binigay sa inyo. Baka mamaya ganito rin ang mangyari sa inyo. So nagsumbong nga ito sa Bitag dahil nga hindi nga siya nakaalis at saka pinauwi na lang siya sa kanyang probinsya dahil lang doon sa excess baggage. Ang sabi niya, meron daw around 4 kilo na excess baggage na binigay sa kanya ng kanyang agency at nagbigay naman ito ng pera para pambayad doon sa excess baggage. Sabi nung taga OIC sa airport, pwede pala yung gano'n na kung gusto mong bumili ng excess baggage sa airport, kailangan lang 4 hours before, pumunta ka na doon sa cashier kung saan pwede kang bumili ng excess baggage. Wag mismo yung doon ka na sa pag baggage control or yung magpapakilo ka na doon ka lang mismo bibili. Dapat 4 hours before, mag-advance ka na nabibili ng excess baggage. Yun nga lang mga idol, ito si Kabayan, siyempre bago rin siguro siya, hindi niya alam sa kanyang flight mismo, doon na rin siya nagbayad ng excess baggage. Syempre ilang oras na lang yung allowance tapos pinapapunta pa. Siguro may ibang dahilan pa, pinapapunta pa siya sa pinakamalayo di umano para doon siya magbayad ng kanyang excess baggage. Siyempre, kapos na sa oras kaya siya hindi na nakasakay papunta sa Poland. Yung nga lang nagsumbong siya dahil nga nung tininan yung kanyang ticket, nakita doon na ang binigay pala ng kanyang agency is 5 kilo lang. So paano niya pagkasyahin lahat-lahat yung 5 kilo para sa kanya? Ito, tingnan niyo yung binigay na ticket. Yan, nakita nyo yung booking number dyan ka Miss Jen Sabado Fernandez. One cabin baggage lang, 23 times 36 times 55 cm. Yan yung size ng baggage na pwede mong dalhin. Pero ang nakasulat dyan is 5 kilo. Baka nagkamali rin siya or hindi ko alam kung sino nagkamali, yung agency ba na nagbook. Kasi baka akala niya yung 23 times 36 yan na yung kilo na dapat mong dalhin, pero hindi po kasi yan ay size ng baggage na pwede mong gamitin tapos 5 kilo lang dapat. So, maganda dito. May mga information dito ng OIC na pwede nating malaman at makakatulong sa mga OFW ito. Gusto kong panoorin nyo ito. Ito, para sa mga OFW pakinggan nyo ito. Ito ay mahalaga po. Lalo na yung mga first time pa lang or lalo na yung pabalik sa abroad. Pabalik or pauwi o pabalik, make sure na lagi nyong i-check ang inyong mga baggage allowance pag nag-book kayo ng ticket. Puno kasi sa aking as far as I know, no, pag kayo po kasi ay bumili ng ticket, which the agency did in our case, Yes. meron po yung kaakibat na baggage allowance. Exactly. Usually po yan 20 kilos. Tama, ma'am. Okay? So, binili yan ng agency sa pantaha ko, ha? Malamang binili siya ng agency ng ticket with a 20 kilo baggage allowance. Yes. Okay? Anything in excess of 20, that's considered po excess baggage. Exactly. O yun 20 kilo baggage allowance. Tapos nagpadala nga sila ng 4 kilo. Yun na yung parang excess. Pero nagbigay din daw ng pera yung agency para bayaran. Yun nga lang,
Nung binayaran niya ito is doon na mismo nung nag-check-in na siya yung binibilang na yung mga bagay niya. Hindi yung doon kung kailan 4 hours before dapat bumili na siya ng baggage allowance. Okay, meron po kasing sistema ang Cebu Pacific. Yes. No, 4 hours before your Flights. scheduled departure, pwede ka pong bumili ng additional baggage Right. allowance. Ayun yun, sinasabi ko na 4 hours before, pwede kang bumili ng additional baggage allowance. If marami talagang baggage ang iyong dala, pwede kang bumili ng baggage allowance kilo. Yun yung para may additional ka na kilo sa iyong bagahe. If she did it before that, mas mura po yun. Pero kung kunyari sa counter na siya binilangan ng excess baggage, Yun pala sinasabi ko sa counter na binibilangan na excess baggage. mahal po talaga yon. Maybe sa tingin ko po, baka po yung perang sinasabi niya could be intended for the excess baggage. Kasi Right. alam po ng agency na sobra. Yes. So, So, binigyan yun siya po ng ang 3,000. pagkakaintindi. Yun ang binigyan siya ng 3,000. Yes. Lumalabas ma'am, parang wala daw kontrata, wala pinatitipi. Sabi ko, tingnan niya yung kanyang, tingnan niya muna yung kanyang sa ticket, kung nakalagay doon bago ka kaalis, sasabi naman yun, normally pag mga Yes. international ka pareho na to kung ilan lang ang bagahe mo. Pero usually sa kasama na yan sa di ba? Kasama na yan yung ticket mo, kasama na yung bagahe dapat yan. Automatic na yan. Hindi mo na kailangan pang ikaw pa yung magbabayad ng excess baggage. Automatic na yan pagka bibili yung mga agency dapat. Tingnan mo yung ticket mo kasi may nakalagay, kanina ko pa binabasa. Opo, sir. Tinitingnan ko, sinasabi ko sa itinerary, etong doon mo makikita kung ilang bagahe mo. Opo. Nakasulat doon yun. Opo, sir. Anong nakasulat? 5 kilos po. Di ba? Pinakita naman kanina, di ba? 5 kilos lang talaga yung binigay sa kanyang itinerary ticket. So, ang tanong paano pagkasyahin yun, no? Damit mo pa lang, hindi na magkasya doon sa 5 kilo. 5 kilos lang daw, ma'am. Ang lupit nito. Ibig sabihin, yun lang nga, pupunta ka ng abroad, magtatrabaho ka sa bilang OFW. Supot lang ang dala mo. Supot lang. Kahit na siguro mabigat man sapatos mo. Tingnan muna natin. Opo, imposible po yun, ipakita Sir mo Ben. sa amin, ha? Yan, maganda guys kasi tutulungan naman ito ni Ben sa Bitag. So, yun, maganda ito kasi yun, tutulungan nila. So, sana managot kung sino ang dapat managot dito kay Kabayan. Kawawa din, hindi nakaalis dahil lang dito. Ito guys, magandang to para sa ating mga kababayan. No? May tinatanong dito si Bentol po regarding sa attorney Eric Duliete, OIC na migrant workers. So ito, pakinggan nyo. Kasi until after mapakita nyo sa amin yung kanilang itinerary ticket, then makikita natin kung may panlilin lang or kung nga ba'y talong ka, attorney. Sino ba talaga magbabayad ng package? Ang OFW o yung agency? Ayan po ang magandang katanungan. No? Kasi sa ating rules of regulation, ang ticket po ay talagang ipoprovide po ng foreign employer. Pero yung sa may baggage allowance po kasi, it has to be in agreement, no? Ayun. Between parties. Meron palang ganun, no? Yung ticket provided by agency partners, tapos yung baggage in agreement pa. Akala ko ano na yun, kasama na yun. Dapat kasama na yun automatic, di ba? Alright. Kasi usually po, yung normal po na binibigay talaga, 20K. 20 kilos. Tama po kayo na yung observation nyo kasi kung 5 kilos lang yan tapos papuntang Poland, baka wala po siya madala na Exactly. pang local travel lang po yan, di ba? Ano pong intervention magagawa po ninyo, attorney? Ngayon, sinisisi niya, hindi siya nakaalis. Sino pong may kasalanan, yung agency o siya? Parang hindi naman hinayang ating agency, hindi siya nakaalis Sige po ganito, Sir Ben. Pwede po natin actually patawag yung agency pag paliwanagin po natin dito. Yes. At busisihin po natin anong nangyari, anong punot dulo po nito, and establish po natin kung ano talaga ang totoo. Kung makikita po natin na may pagkukulang po ang agency, pwede po natin yan kakasuhan dito. Kaya bigyan ng penalty po, ipapenalize po natin yan.
Yun guys, magandang yan ang pinakamagandang narinig natin. So maraming salamat siyempre sa Bitag tsaka kay Kabayan. So ito lang siguro yung masasabi ko regarding dito. Sa mga aalis nating Kabayan, lagi nyo pong i-check yung inyong itinerary ticket kung ilang kilo po yung available dyan. At saka yung minsan di talaga maiwasan na ganun yung mangyayari. May mga nagpapadala sa inyo ng bagahe. Pwede naman silang magbayad. Kagaya ng sinabi kanina, pwede namang magbayad 4 hours before bago kayo sa sa counter. Bayaran nyo muna yung excess baggage nyo para hindi na magkaroon pa ng aberya pagdating doon sa counter. So may mga excess baggage, bayaran ka agad. Basta ang payo ko sa ating mga kababayan, always double check your itinerary ticket kung ilan yung bagahe yung inyong nakuha. Baka mamaya nasa airport na kayo, nag-expect kayo na malaki yung bagahe ng inyong sa inyong ticket pero hindi pala kagaya na nangyari sa Kabayan. So yan, maraming salamat at lumapit si Kabayan sa Bitag at sana matulungan siya. Again, thank you so much guys. Bye-bye po and God bless. Sana nakatulong ito sa inyo. Thank you. Bye-bye and God bless.